Thank you, and welcome to Agrinabesh. Practical presentation on concept of balanced fertilization strategy. Bali, ang discussion ko is more on practical lang taha para maintindihan po ninyo. Tapos may mga technical na mga words na di pwede i-practical kay wala na ilang term nga pwede i-practical. Topic is overview of balanced fertilization strategy. To minimize the dependence of fertilizer, dahil tumataas or bumaba man kung kunti lang, kailangan natin i-adapt ang balanced fertilization strategy. Balanced fertilization strategy is nag-start pa to 1997 sa time ni Ramos, pero ang problema sa time ni Ramos, mas mahal pa ang organic kaysa inorganic. No? Ang abono siguro dati 1,000 or 900 lang, tapos ang organic mag 700, tapos medyo baba lang siya ng nutrient, kaya mas prepared sa mga farmers na gumamit ng mga synthetic kaysa organic na fertilizer. Kaya hindi nag-work. Noong 2020, sa time ni Secretary Dar, ni-readapt niya ulit ang balanced fertilization strategy para magiging healthy ang soil. Yun ang target natin. Balanced Fertilization Strategy or BFS is RP dito sa Balanced Fertilization Strategy. Outline sa presentation, meron tayo introduction, objectives, plant nutrition, strategy of the program, role of EPA, hanggang doon conclusion. Introduction. Balanced fertilization strategy could be achieved through application of multi-nutrient and balanced proportion from fertilizer. Ibig sabihin, hindi lang organic, hindi lang inorganic, pwede rin yung mga microbial na mga fertilizer or microorganism, pwede din doon. Hindi lang siya nakatuol doon sa isang portion. Tapos, organic source, biological source, and more accurate and precise through integrated nutrient management. Integration sa lain-lain or timing sa pag-apply of fertilizer. Bali, ang balanced fertilization is typically combination siya sa organic fertilizer and inorganic fertilizer. Anong difference sa organic din inorganic? Anong difference nila? Kung sabihin natin may tanim dito, anong difference nila? Ma'am? Organic, treat the soil. Okay. Inorganic, treat the soil. Sige. May mga organic matter. May conversion pa. Okay. Ang organic matter, dito tayo. Inorganic fertilizer, pag-apply mo ng fertilizer, diretso ka agad. Wala nang conversion. No. Wala nang conversion, wala nang pakialam sa lupa. Wala nang pakialam. Bahala ka na dyan. Basta pakainin ko lang to. Yun ang niya. Ang organic fertilizer, maraming conversion. I-repair muna niya yung soil structure, padamihin muna niya yung microorganism para ma-convert ang organic into inorganic. Naintindihan nyo? Yes. Ang gawin niya, i-convert muna niya into inorganic para ma-absorb. Hindi kasi pwede i-absorb ng tanim ang organic form. Naintindihan nyo? I-convert muna niya into inorganic. Pero maraming process para mabuo o magiging inorganic ang fertilizer. Para maintindihan nyo maya. Parang tumugulo na, no? Walang organic fertilizer na ma-absorb organic siya. I-convert muna into inorganic para ma-absorb. No? Hindi mo pwede sikintang i-absorb agad. Hindi mo pwede. I-absorb mo yan, maraming conversion, magiging inorganic, pero ang base niya is organic. No? Dito tayo sa base on Lebesgue law of minimum. A deficiency of the plant nutrient will limit growth even if all other nutrients are available. Halimbawa,
ang field natin during analysis, ang field natin nagkulang, halimbawa ito, NPK, calcium, sulfur, magnesium hanggang doon sa molybdenum. Bali, halimbawa during analysis nagkulang tayo ng nitrogen, no? Nagkulang tayo ng nitrogen, tapos imbis na nitrogen form, imbis urea ang gamitin mo, ang ginamit mo potas, hindi pwede yan dito. Hindi pwede yan dito. Dapat kung ano yung kailangan, yun ang ibigay mo. Kasi ang requirement ng tanim is hindi pwede replaceable. Ibig sabihin, kung ang kailangan niya is P, dapat P ang ibigay mo, hindi K. Halimbawa, mayroon kang P requirement na 31, tapos nitrogen, marami kang urea. Ang laman ng nitrogen is urea, ang laman ng urea is nitrogen kasi. Halimbawa, mayroon kang maraming urea, 220, gawin mong 241 ang nitrogen kasi wala kang P, hindi pwede yan. Or, sabihin natin, ang requirement mo during analysis is urea lang. No, urea lang. Wala nang iba, hindi ka na pwede mag-complete. Ang problema, wala kang urea, ang ginamit mo complete. Nakuha mo yung requirement sa nitrogen, pero nag-exceed ka doon sa P o K, wala ding gamit yun. Pwede yan sa tanim. Dapat proportion. Ibig sabihin, kung kailangan niya 1, dapat 1 ibigay mo. Kung kailangan niya 2, dapat 2 ibigay mo. Balanced fertilization strategy, pinaka-importante sa balanced fertilization strategy is site-specific. Ibig sabihin sa site-specific, halimbawa sa palo. Ang palo, kung application niya is 90-60-60 para sa rice, hindi mo pwedeng gamitin ang 90-60-60 sa palo, gamitin mo dito sa takloban. Kasi site-specific siya. Ibig sabihin, kailangan mo muna magpa-analyze ng biota bago ka mag-recommend of fertilizer. Site-specific, tapos crop-specific po siya. Kung ang kailangan ng rice is 90-60-60, tapos nagtanim ka ng kasaba, hindi pwede 90-60-60. Kasi site-specific o crop-specific siya. Tapos iba-ibang area, iba-ibang application. Dapat nyo din itanong doon sa Bureau of Soils kung sa every location, may mapping na ba sila? Kung ano ang requirement. Improve nutrient use efficiency, kailangan dito yung mga splitting application, increase crop yield, improve and maintain long term na fertility sa soil, tapos reduce additional cost. Pag may soil fertility analysis, makita mo yon kung ano ang kailangang requirement. Hindi mo tagnaon ba nga kinahanglan duha ka sakong urea. Based dito sa soil analysis, makita nimo nga ingani ra di ay requirement, di na magsobra. Maminus imong gastos. Rehabilitate degraded soil tungod sa combination sa organic ug inorganic, ma-rehabilitate, maka-form ta og mga tawag ito, mga structure para puy-an sa mga microorganism. Mao ni siya ang balanced fertilization. Plant nutrition, naatay gitawag og 18 essential nutrient. Kinahanglan sa tanom. Tagaira kong example nga, tagaira ko ining 18 unsa tong mga 18 essential nutrient. Unsa man to? Magsugod ko sa NPK. Unsay sunod? Sulfur, zinc, potassium, magnesium, oxygen din na, carbon din na, hydrogen. Okay, kinahanglan na to ha. Bale, natay carbon, natay oxygen, hydrogen, phosphorus, potassium. Daripas carbon. Ang carbon, asa na ito makuha? Asa tayo kuha carbon? Sa? Rice carbon? Sa uling. Okay. Dili na siya
ang tanom dili siya musuyop nga uling gid ha. Musuyop ang tanom via carbon dioxide. No, mga utot, mga baho. Mao nang mas productive daw kung ang babae mo atiman sa tanom. Nga naman ka? Ha? Ha? Nga tawa mo mga laki? Lingkuran pagtanom. Ang AIDS, asa na ito makuha ang AIDS? Hydrogen, asa ito makuha hydrogen? Tubig, okay. Kanang duha, kanang tulo, major na sila. Carbon dioxide o water. Kanang duha, mag-uban na sila. Kung wala kay carbon dioxide, kung di ka magsigpa aso-aso or dili siya pahok nga lugar, minus yung carbon dioxide. Kung wala po kay irrigation, wala may hitabo. Di ka ka-absorb o hydrogen. Naanak, mga kumon na ni. Mga kumon ni. Nitrogen, naatan mga sinako, pinikuban. Ako na-discuss niya. Kaya sila, mga essential nutrient na siya. Buat pa sa essential nutrient, isa lang anak mawala, dili na siya pwede. Ang tanong, maka-complete sa iyang life cycle. Halimbawa, wala kay iron, di na nakabot sa final. Kutobra na sa pagsidling, di na siya kalahos. Kuha siya ay iron. Importante ni silang 18 kabuo para mahimong tanom ang tanom o makaharvest kang tanom. Basic nutrient, ako na nag-discuss ganihan. Pinaka-example sa CO2 is kanang kabantay mo sa inyo mga parents sa una. Nga sigihan nilang istorya ilang mga flowers, tapos ang flowers bubulaklak dayon tungod sa CO2. Mag-release man atong bakbaok CO2. Mao po tayo kinahanglanon sa tanom para maka-photosynthesis siya. Bot pasabot, kung naamoy mga 20 hektaryas nga rice, inyo tong isa-isahon ng istorya kaya para makakuan mo CO2. Para makadaghan mo CO2. Dili, kinala, mabasa, ito gina-istoryahan rin. Macronutrient. Ang macronutrient nata NPK, makuha na to sa 14-14-14, naapod sa calcium, magnesium, sulfur. No, sinako ni sila nga mga abono. Sinako, applied by bugs. Pero, dirita sa micronutrient, kining micronutrient sprayable lang. Usually sa per area ini, kaduha lang mag-spray, mga sprayable ni sila, na dito, complete na dito ang mga micronutrients. Gikan sa iron, zinc, boron, copper, molybdenum, chlorine, nickel, o silicon. Example nato sa mga fertilizer, natay urea. Naintindihan niyo itong 4600? Ha? Ano sa mga 46 una? Nitrogen, unsa na sunod? Ha? Kanang zero unta, unsa na? P, sunod K. Okay. Direta sa function, unsay function sa nitrogen? Ato lang i-practical ha. Ang function sa nitrogen para papag-green sa dahon. Kung green ang dahon, pag-strike sa adlaw, iyang gunitan ang adlaw. Kung ato ni ngadto dalhon sa balay, kining nitrogen mura ni siya kusiniro, no? Siya mo ay tagaluto sa imong mga gisunod nga mga pagkaon. Nitrogen, mare, pang-green, kung dili gani green ang dahon sa tanom, normal nga green ha, dili to mga violet po. Kung dili kayo sa green, normally kung green siya tapos dili na siya green, magiging yellow na, ang absorption sa adlaw dili siya katrap, kulang siya og storage. Kung wala storage ang dahon sa adlaw, para sa adlaw, dili siya pwede makaluto og daghan. Ingana ang nitrogen. Ang nitrogen is mobile. Kung naay deficiency ang nitrogen, kung deficiency siya, kulang sa nitrogen, unsay hitsura sa tanom?
asa dapit nga dahon ang mag-yellow? Sa bata nga dahon o sa matured nga dahon? Matured na dahon. Matured nga dahon? Sa bata yung ma'am? Destaas? Desa ubos? Naapoy tunga. Asa mo yung tunga, ma'am? Isa to yung tunga. Ay ka, ma'am. Tunga. Hinigodlot. Nakaliya. Okay. Kisa may ingon rin sa ubos. Wala may ingon rin sa ubos? Kamu diha, ma'am. Naintindihan niyo, ma'am? Ha? Igbaw. Igbaw. Okay. Ang nitrogen is mobile. Sa mobile. Yan yung mobile. Para maintindihan nyo. Ang mobile, ang start niya is sa baba. Kung makikita mo deficiency sa nitrogen, ang baba inyo tanahon. Tapos kinito sa taas, green siya. Mobile siya, kaya nahitabo. Pag magkulang ng nitrogen dito, i-absorb niya ang nitrogen paakyat. Absorb niya paakyat hanggang doon lang priority nila is ang bunga. Now, or priority nila ang younger leaf. Itong older leaf, hakutin nila lahat ng nitrogen paakyat, kaya magiging yellow siya. Hanggang umabot yellow na sila lahat, ibig sabihin, ang problema doon, walang pambili. Kaya hindi sila nakaabono. No. Yan ang mobile. Nitrogen, mobile yan. Older leaf. Older leaf ha? Phosphorus, older leaf. Nakagihapon sa baba ang porsyon. Ang phosphorus. Potassium, older leaf. Baba gihapon. Wala sa taas. Ang iron, baba. Mobile. Ang mobile, calcium. Calcium, boron, magnesium. Yan mga mobile, immobile yan. Anong ibig sabihin sa immobile? Kung nag-deficiency ang younger leaf lang. Hindi kasama ang older leaf. Kasi immobile siya. Wala siyang pakialam dito sa ang mga matured, walang pakialam dito. Kasi halimbawa, ang calcium kung magka-deficiency siya, kulang siya ng calcium dito sa baba, tapos higupin mo, mag-lodge ang tanim. Kaya, dapat immobile yung mga yan. Dito. Source and sink. Ibig sabihin, asa siya nag-source, asa po siya magsuyo, asa siya padulong. Okay. Halimbawa, may mga dahon to, dito, tapos plug leaf. Mga ilang porsyento sa plug leaf, kabisado kayo sa plug leaf? Ha? Saan ang plug leaf? Last na dahon? Plug leaf ang tawag niyan. Plug leaf, tapos bunga. Mga ilang porsyento sa plug leaf na pwede niyang itulong para magiging bunga. Ilang porsyento? Halimbawa, nasira ng plug leaf or kompleto ang plug leaf, ilang porsyento pwede niyang matulong doon sa sa grains para mabuo? 50%? 10%? Ha? 20? Ilang porsyento? Plug leaf na? Plug leaf. Malapit-lapit na yung mabuo, mapil. Ang plug leaf, base sa research, mayroon silang mga research na pinutol na ang dahon, 3/4 na lang ang dahon, walang dahon, mayroon silang mga research ganyan. Ang plug leaf, 90%. Kung walang plug leaf, maaring 10% lang ang harvest mo. Ibig sabihin, kung malapit na siya mag-milking, dapat alagaan nyo to, ang dahon, ang plug leaf. Kasi mostly sa mga farmers, pag malapit na mag-milking, wala na silang pakialam. Minsan pa i-dry pa nila para madaling ma-harvest. Yun, problema yun. Pag magka-problema ang plug leaf, halimbawa, kung nagka-problema ang plug leaf, mga 10% lang dito bali, matira, maaring 10% lang harvest mo. No. Ang maitulong sa lower lip, ang lower lip, itong sa baba ng mga dahon, ang maitulong niya is maintain ang roots, maintain ang katawan, maintain ang ibang dahon sa baba. Pero itong plug lip, 90% dapat nakabuhos doon sa bunga. Kaya dapat ingatan yung
pluglet. Kaya during that time, may mga hangin, dapat mag-spray kayo ng fungicide or bactericide. Basta malapit-lapit na doon sa pluglet. Dapat ingatan ang pluglet. Yun ang pinaka-last na alas, kumbaga. Pinaka-last na alas. Sa phosphorus, pinaka-practical, kung ang nitrogen, siya ang kusinero, ang phosphorus, siya din ang gasol. Walang mangyayaring photosynthesis. Naintindihan niyo photosynthesis? Ha? Photosynthesis ka na pagluto sa pagkaon ba? Di pwede mo luto o pagkaon kung walay energy. Ang energy is phosphorus. No, phosphorus. Siya bali ang magpaandar sa photosynthetic activity. Kung walay phosphorus, di pwede mo andar ang tanom, di pwede mo luto. Bali sa phosphorus, ang atong makita ini, ang humay, halimbawa wala sa phosphorus, mag-stunted lang ang growth niya. Ito ang complete all. Ito walang phosphorus, makita mo, wala siyang walang sipak, walang tiller. Yan. Basta walang phosphorus, walang tiller. Kasi walang activity na nangyayari, walang photosynthetic activity. Ang nitrogen, kusinira. Ang phosphorus, gasol. Pero ang potas is howler. Mura siya waiter. No. Waiter siya. Gikan paghimo og pagkaon, gigamitan og gasol, tapos kining potassium, siya mag-translocate, siya magdala sa pagkaon, gikan sa dahon, pangadto sa mga roots, pangadto sa mga branches. Ingana ang trabaho sa putas. Now, nakakaitigluto, napakay gasol, napagigay waiter. Ingana ang NPK, ingana ilang function. Ingana sila ka-importante sa kusina. No. Calcium deficiency. Ang calcium deficiency, kini siya, mura ni siya o kung nakakay balay, mura ni siya og halublak, tigpurma. Kung wala kay calcium, dili pwede magtaas ang imong tubo sa balay. Ang calcium, mura ni siya halublak, gipatong-patong. Kinsa po mo patong ini? Kato pong potassium. Siya mo patong dito, siya magdala mo patong dito. Pero kung wala kay calcium, dili pwede mo tubo ang tanom. Ingana po siya. Siya mag-divide, siya magpadaghan sa cells. Ingana ang calcium. Maroon ito nasa balay, no? Naay taga-luto, naay taga-sindi og kayo, naay taga-waiter, naay taga-file og block. Ingana gina ang tanom. Ingana gina ma-purpose sa nutrient. Tapos diri sa magnesium, ang magnesium mura po ni siya helper dito sa nitrogen. Mutabang ni siya paghimo o pagphotosynthesis sa dahon. Mutabang ni siya paggunit bali sa mga sunlight or uban pa mga nutrients kinahanglanon para sa photosynthetic activity. Apel po ning sulfur. Kining sulfur, usually makita ni nato ang deficiency dito sa mga areas nga walay tubig. Kung walay tubig ang imong area, kining sulfur mo appear ni ang deficiency niya. Mga gani mas maayo ang deficiency nga sulfur atong gamiton is 2100. 2100 na sulfur nga 24. Kabantay mo? Nagkita na mga bono nga 2100? 2100 ammonium sulfate. Na sulfur sa dulo, mo na mas maayo siya diri sa sulfur na condition. Tapos zinc. Ang zinc deficiency makita po din nato sa mga humay. Usually ang function po niya more gihapon dito sa pag-utilize. Siya po yung mutabang pag-utilize sa nitrogen o sa phosphorus. Pero makita ni nato sa mga areas nga low ang drainage. Kanang walay hubas-hubas ba? Wala kay hubas-hubas imong tubig, apektado ka ning zinc. Stagnan siya, magtaya-taya ang dahon. Magtaya-taya ang dahon. Makita po ninyo sa mga areas nga nagtaya-taya, kung nagtaya po ang yuta, halimbawa ang yuta imo idig. Tapos daghan silang mga taya-taya sa term
Oxide? Pula or yellow o munggawas na sila nga deficiency. Kini mga taya nga ni. Makita na dito. Kung ingana na yung sitwasyon, di ka pwede mag-apply of fertilizer via broadcasting. Spraying ragit imo makontrol. Kaya kung mag-broadcasting ta gamit og zinc, kutob ra po na gunitan sa yuta, di na po na siya magamit sa uban. Copper. Sa balay pod, kung wala tay copper, kining copper, mura ni siya og ascorbic acid. Kung ang tanom walay copper, walay ascorbic acid, mas dali siya masakit. Sa mga plantation nga citrus, pinaka-common kining gitawag nato gaming or kining phytophthora. Mas dali ni sila masakit kung di ka maggamit og copper. Kami po sa una, kung napokos plantation, nigamit po big copper hydroxide. In kaso na yung mga problema sa gaming or phytophthora, amo ra ni pinturahan gamit ang copper hydroxide nga pesticide. Ang iron, usahay makita po rin nato sa mga vestibule area, iron deficiency, kinahanglanon gyapon ni siya pagluto sa pagkaon. Natay magnesium deficiency, halos pare-pareha po ni sila sa iron, pero direta sa boron. Ang boron deficiency, kung makita mo o kapayas, nga ang iyang itsura sa dahon, ingani, deficiency na sa boron. No? Boron deficiency na. Tapos, kung ingani po ang iyang bunga, boron deficiency kaya po na. Kabantay mo, dagang kayo sa mga, sa mismo sa bunga, ang among application ini sa fertilizer usa lang ka pins nga usa ka puknit nga borax. Butang 3 months na, 3 months. After 3 months puknit po ka isa. Amo lang na, dali lang kayo na ma-check. Nagtuo mo nga gi virus na, gi bacteria, boron deficiency na. Ang isa po is ang pamamarako sa ampalaya. Kita mo na? Kanang tambok siya, tapos may bunga. Boron deficiency na. Boron deficiency. Mga tindahan na sprayable, taas ang iyang boron, pwede dito gamiton. Tapos molybdenum. Ang molybdenum, kinahanglanon gyapon ni siya, katabang gyapon ni dito sa pagtransport sa pagkaon sa tanom, katabang ni siya sa potassium. Pero ang deficiency sa molybdenum, pare-pareha gyapon boron, gabantay mo. Pareha gyapon sa boron, kulot-kulot gyapon. Halimbawa ang cabbage, cauliflower. Okay mo na i-slice, tapos deficiency siya sa molybdenum, ingana i-etsura. No. Tapos iyang dahon, mo to iyang dahon, ingana. Kulang na ganyan na, molybdenum nang imo. No. Tapos dili sa chlorine, kinahanglanon gyapon ang chlorine. Grabe no. Bisag chlorine kinahanglanon di ay. Constituent of oxine chloronoidol. Kalisod dito. Oxine bot pasabot kung wala tay chlorine nga gibutang dito kauban dito sa abono, posible ang rooting system sa tanom dili maayo. Kinahanglanon gyapon ang chlorine. Tapos kung atong tan-awon sa tomato, inganing mga hitsura sa mga major nga mga element. Ang nitrogen, halos pareha sila sulfur o hitsura. In kaso, alanganin ta, mo apply og abono, pwede ka mo gamit ammonium sulfate, na kay nitrogen, na kay sulfur. No? Kung alanganin mo unsay hitsura, ingana lang. Tapos, phosphorus, ang phosphorus purple ni siya. Ang kamatis, kung nag-violet na ang iyang dahon, kulang matag phosphorus. No? Violet, kabantay man na, violet ang dahon sa kamatis, kulang na siya phosphorus. Dili na siya, kuha din na siya genetic. Basta mag-violet gani, makamatis, mais, mahumay, medyo may pagka brown o yellow or purple, phosphorus, basta mag-violet na. Tapos potassium, halos na sila mga kuro-kuro ng itsura na calcium. Ang calcium katong
katong kamatis tapos nagitom ang bunga sa baba. Blossom end rot, calcium deficiency na. Pero sa mais, ang mais kung healthy mo ang itsura, kung phosphorus, violet gina sa kilid. Violet sa kilid. Kung potassium, brown ang kilid or yellow. Kilid ha, kilid nindo ha. Nitrogen, naa siya, naka V-shape siya. Naka V-shape. Bot pa sa bot, nitrogen deficiency siya. Di nakamungutan na. Nag-yellow siya, tapos na sa gilid ang yellow niya, kining isa na nag-V-shape siya, bot pa sa bot, nitrogen immunodeficiency. Kung ingani ang itsura sa tanong. Magnesium, drought, kung magnesium, naka-stripe po ang itsura sa iyang dahon. Kung maglisod mo o tanawin pwede mo mag-search kay internet ra mo gyapon nakuha. Search lang mo unsay mga deficiency. Halimbawa, imo tanong is okra. Mag-search lang mo dito unsay mga deficiency, makita ang ito unsay itsura sa okra. Kung nitrogen deficiency siya, kung potassium deficiency. Basta ingani halos-halos pare-parehar po ni sa bunga sa dahon sa umay. Balance fertilization. Ang balance fertilization na atay gitawag og soil testing and soil fertility map. Na atay integrated nutrient management, cropping system, crop rotation, cover cropping and multiple cropping, tapos fertilizer based management practice. Bali mao na siya ang sulod sa balance fertilization strategy. Una, soil testing and soil fertility map. Makuha ni nato sa BSWM kung natestingan na ninyo ang inyong area. Kung wala ka rin nakatesting sa inyong area, pwede mo makig-coordinate sa LGU, tapos LGU na mag-coordinate dito sa BSWM para sila mag-collect og sample para ma-analyze ang area. Soil testing, the first and most important step in the implementation of balanced fertilization. Dapat nag-soil testing ka kay site-specific mang area para makita nimo unsay available sa imong area. No. Para sabtan po nato unsay mga possible losses tapos recommendation. Kung naa kay soil testing, makuha nimo ang recommendation unsa ang pag-apply o pila ang imong apply nga fertilizer. Direta sa mga losses. Natay 7 losses that nutrient loss in the soil. Una, crop removal. It is the absorption of soil nutrient by crop. Ibig sabihin, kung imo gi-harvest ang imong tanong, nag-remove na ka og nutrient. Dapat nimo replacean. Now, lisod po kayo nga imo gi-harvest, tapos kauno nimo, tapos mag-waste ka dito sa imong area, balik yapon siya, no? Pero daw lang. Crop removal, pinaka-best example nakuha na ko sa area 2007, kining rice straw. Nag-experiment sila kung unsay metabo. Halimbawa, ilang gidecompose, gihimo nila organic matter, pila available. Nakakuha sila kung gidecompose nila ang rice straw nga 6 tons. Automatic, kung 6 tons imong production sa area, ang imong rice straw 6 tons po. Ingana ila pag-compute. Kung imong i-decompose, makaproduce ka og 40% nga in, 35% nga P, 85% nga K, tapos 50% nga S. Ingana. Tapos gitry nila, ilang gisunog. Unsay mahitabo kung imong sunugon ang rice straw? Are. Kung imong sunugon ang rice straw, ang imong 40% nga nitrogen, masiro na siya. Wala na nitrogen mahabilin. Pag decompose ka, sayang kayo. Ang imong 35% nga P, mahimo na lang 26. Ang imong potassium nga 85, mahimo na lang 64. Ang imong sulfur nga 50, mahimo na lang 20. Mao na kung pwede, dili ta magsunog og rice straw. Kay sayang ang atong fertilizer. No. Kung atong yung compute, roughly, makakuha kag duha ka sako nga complete fertilizer kung imong i-decompose ang rice straw. Oh. Ikat sa tracer, tapos
Ikatag, mas maayo to, ma'am. Mas maayo to. Ikas tayo sa kanang combine, mas maayo na. Dito na nakakatag na daan. Makonsider gihapon nato nga gi-decompose siya. Pero ang problema na ako nakita sa mga area, katag siya. Ilang pag ana. Nag-wave siya, dagkutan dre. Nag-wave po tong kayo. Mayalagay ko si on. Okay na to, ma'am. Katong nagkalat siya, tapos during land preparation, kuha naman to. Malata naman to. Ayaw lang yung dagkuti. Basta mauna, ang imong nitrogen, mawala na ginasya sa sunugon. Kaya ang nitrogen fertilizer, kung makakuha nagkayo, may evaporate na. Another losses, kanina number 3, halimbawa, denitrification, volatilization. Denitrification, ang imong area puro tubig, naglabay kag abono. Kadugayat pila lang adlaw, mahimo na po naghangin ang imong abono. Mao bitaw kung pwede tubigan, kuha na pog tubig drain, mas maayo na sa rice. Volatilization, ang imong area walay katubig-tubig. Nagsabwag kag abono, pila ka minuto evaporate na ang imong abono. Tingana na. Medyo ano no. Kung naay tubig daghan, mawala ang abono. Kung wala tubig, mawala gyud ang abono. Dapat alternate. Tubigan, dili na po. Fixation. Fixation is the conversion of available form into insoluble or unavailable form like phosphate, potassium fixation. Halimbawa, fixation is bot pasabot naa kay nutrient imo gi sabwag gi fertilize. Suyo po na or idikit na dito sa usa ka nutrient pod or usa ka bato or usa ka mineral. Halimbawa, mga areas isa taga mga plug re. Mga plug. Ang mga plug area is kuan sila. Nasa taas sila calcium kay mga bato diha, mga puti. Gabantay mga puti ka bato. Mga bato, lime sila. Kung taas og lime nga areas, kung magbutang ka og phosphorus, iya na idikit. Di na magamit sa tanom. Isa ka example po is kining ngano ang hydroponics na may solusyon A o solusyon B. Nga naman. Hydroponics solusyon. Nga na may solusyon A, na may solusyon B. Nga naman na. Kisa ba na hydroponics rin, wala? Kita na mag-solusyon? Nga na solusyon B mo na, sir? May pagpatubo. Dili pwede nga A lang? Dili pwede mo. Sabay man, sir. Sabay? Di, pagpalit ni mo solusyon ba? Di ba duha na, solusyon A, solusyon B? Duha na sila, kaya ang isa is taas o calcium. Taas yung calcium. Tapos ang isa, mato NPK, katong 17 essential nutrient. Kung ginawa mo na ihalo, nga concentrated sila, magdikitay sila, mahimo siyang precipitate. Mahimo siyang bato, dili na siya available sa tanom. Humata fixation, dili na punta sa immobilization. It is the conversion of element from inorganic to organic. Kini, bota sa pag ini, naglabay ka og abono, urea halimbawa, imbis na kaunon sa tanom, gikaon sa organism. Pinaka-typical example, naa kay compost, haluan pa dyan mo urea, ang urea di na mo function. Kaya gikaon na siya sa microorganism. Kinahanglan, tanawon po ninyo ang tanom kung unsa na sa itsura. Kung taas kay organic matter, minimal ta sa application sa urea or splitting na lang. Splitting application. Leaching. Kabalo na mo yung leaching. Basta magliki
mo na dyan ay mo penetrate pa ilawom. Tapos downward movement, musabay ang nutrient ngadto sa baba hangtod di na siya masuyop sa tanom. 7. Erosion, it is the loss of soil particle, hence nutrient through air, water, and other agent. Halimbawa, dire, katong na-assign pa ko sa Luzon sa marketing sa chemicals. Bale sa Baguio or sa Benguet, ilang style is contouring. Magtanong sila vegetable, nakakontour siya. Dili sila naka-against sila sa slope. Ang sa ato mga dire sa Mindanao, particular sa Mount Apo, ilawom sa Mount Apo, makabantay mo dito mga plantation sa cabbage o uban pa, wala sila contouring. Mo na makakita ta nadaot na ang mga nadaot na ni mga tanom dire. Dire bandang Bukidnon, Kabanglasan particular, mananaw na silang mais dito po, dili na sila magdaro-daro. Ila lang i-herbicide tapos diretso na tanom og mais. Pwede mo matanom og mais, isprayhan ninyo. Pag man spray kini ka og pwede mo matanom dahil og mais. Bisag labong pa kayo ang sagbot, pwede na mo katanom. Magsigig, inahinay ka mata ang sagbot, sige tubo ang mais. Ingana ang gitawag nila. Gitawag nila zero tillage. Pero nakamaayo diri sa soil erosion kung pwede ato mabantayan ang kanang slope lagi. Kinahanglan ma-practice na nato nga kinahanglan against the slope permanente ang pagtanom. Another, aside from soil analysis, pwede ta mo gamit katong gipa-mention ni Sir Anton ganiha, plant tissue analysis, field plant techniques, kung sa una to LabCorp, LCC. Plant tissue analysis bot pasabot, i-check ang imong tanom after harvest, i-check to kung unsay sulod sa imong tanom, unsay kulang. Field plant practice, tanaw naton ang hitsura sa tanom kung ang ngayon pa ba siya abunuhan or dili. Tapos LCC -1, rice crop manager service and others. Ora siya mga alternative aside from soil analysis. Strategy 2, integrated nutrient management. Bali diri sa strategy to, i-combine na naton ang organic, inorganic o kining integrated nutrient management combination. Composition of manures. Nakabutang diri, my manure is too better than yours. Diri, ang manok o ang baka. Sa balanced fertilization strategy, di na ta mamili kung unsa ato gamiton. Ayaw na mo pangita og manok kung ang inyong available bakara kay mo dako ang atong gasto. Ang purpose magud sa balanced fertilization para ma-minimize ang gastos sa farm. Halimbawa are, nakabutang dire LGBT B. Dili na siya ko na. Let's go back to basic. Let's go back to basic. Basic ta. Kaila mo og soil particle, sand, silt, clay. Naamo yuta ananaon ninyo, makikita mo dito sa clay, sand, o silt. Nakita mo. Naapod tayo gitawag structure. Ang structure, composition sa sand, silt, and clay, medyo dako-dako siya, napurma siya. Naapod tayo gitawag cementing agent. Ang akong pangutana, gikan sa soil particle, ano na cementing agent para makahimo kag soil structure. Ang soil structure, halimbawa kini gitawag natong massive, mao ni mga clay nga mga yuta. Duwalay makapenetrate. Direta sa medyo fine nga structure, mao ni mga claylom or alluvial soil kanang pino ba. Mas pino ang structure, mas tambok siya kaysa dire. Gabantay mo, mas clayy siya, mas minus siya tambok kumpara sa bukagay. No. Na nagabutang cementing agent question mark. Unsay cementing agent? Kumbaga, nakay balas simento, unsay mo, anakay balas gravel diha. Tapos unsay imong gamitong simento,
para makahimo kag soil structure. Unsay missing diha para makahimo soil structure? Ha. Tubig, unsa pa? Ha? Naglisod mo. Naglisod mo. Soil structure. Para maporma siya, gikan sa gagmayng particle, para maporma siya ang soil structure, diin naa diha ang mga nutrient, unsay ato kinahanglanon. Ha? Naglisod ta. Balik kinahanglanon nato soil, sand, silt, and clay, kinahanglan ta og organic matter para mahimong soil structure. No. Kung wala tay organic matter, ang mahitabo diri ta sa massive, walay sustansya ang imong yuta. No. Mas daghan siya structure, mas fine ang yang structure, mas tambok siya. No. Unsa po yung mga laborer diha? Unsa yung mga laborer diha para mahimo siya structure? Wati, microorganism. No. Para maporma siya soil structure. Nakaintindi mo soil structure? Magkuha ka og soil para makasabot mo. Kini mo na siyang soil bale. Kung imo ni carbon, kini mga parte-parte mo na mga structure, no? Kung wala siya organic matter, bungkag nimo dili ni siya mabungkag. Maglisod pud og penetrate ang roots. Mao nang kinahanglan tag organic matter, kinahanglan tag combination sa organic ug inorganic para makabuo ta ining soil structure. Dili lang ta mag-abono para diretso pagkaon sa tanom, kung dili para pud pagkaon sa yuta. Mao ba tanang gitawag natok soil health? No. Kaya diha sa soil structure, naa diha ang tubig. Sa soil structure, na ang tubig, na ang hangin, naapod ang mga nutrients. Dire, wak man tayo hangin dire, mapurma, wak po tayo tubig, wak po tayo nutrients. Kinahanglan na atay microorganism. No. Kung naa tayo soil structure, dali ra makapenetrate ang roots padulong sa baba. Kumpara sa sige lang gagamit og abono nga synthetic, maglutaw lang ang yung roots, tapos kulang po sa roots. No, mga degraded soil na sila. Pabalik-balik ka, sige gamit og synthetic nga fertilizer. Dapat combination organic and inorganic. No. Balik ta dito sa nag-away nga manok o kabaw. Aw baka diay. Nagabutang dire, cow, horse manure, pig manure, chicken manure, sheep manure o rabbit manure. Ang pinakataas sa nitrogen, ang rabbit manure. In kaso wala mo'y rabbit, ayaw na mo pangita rabbit. Kung ang inyong available cow lang inyong gamiton. Kung inyong available is bermi lang, bermi ato gamiton. Di na ta mangita o dili available. Mo na concept sa balanced fertilization. Sa inyong farm, individual farm ninyo, o sa inyong association ng farm, o sa inyong farm school, kung unsa lay available sa area, mao lang ito inyong gamiton. Kaya kung maggamit mo og chicken dang, tapos gikuha pa nyo sa takloban, mas dako inyo gasto. Ang ato mangod sa balanced fertilization, ma-minimize lang ang gastos. Dili magdaghan to og production, pero dako og gastos. No. Katong na ako sa farm sa Bukidnon. Kining Sweet Bee Farms, nationwide ni siya. Isa ko sa mga farm manager sa Bukidnon area. Kining sa Impasukong. Ang among farm dito is Uncle Kang KBG Center, anak bali sa Dison. Ang among area dito, katong naapa ko, 24 ka greenhouses, karon sobra na sa 60 sila ka greenhouses. Tapos among production inyo sa ka-building is, ako sa ka-building, 1,600 square meter, mo produce mi ana og mga 4 to 6 tons nga litos, leafy litos. Tapos amo na ipadala sa kanila. Tapos ang Bison Farm Board na may mga 150 ka mga tindahan
dito mahurot ra gyapon ang production. Mo-produce ko dati og mga 30 tons per month nga loose leaf lettuce. Ang among technique is nga na combination lang organic o inorganic tapos biological na ami product dati nga Trichoderma sp. Trichoderma sp na sa market pero di lang ko mag-mention sa pangalan. Trichoderma sp is Trichoderma biological fertilizer siya. Executive siya ganiya. Ang biological fertilizer sige ang imong yuta butangan nimo biological fertilizer unsay available nga organic matter dito iya convert into available form. Halimbawa ang imong rice straw during sa land preparation imong rice straw wala pa ma-decompose, pagbutang nimo og biological fertilizer iya to kaunon ang iyang tae mao pud kaunon sa tanong no ingana ang principle sa biological fertilizer. Dere ang among tirada bali every quarter nagkuha mig soil sample amo ipadala sa Davao tapos pagbalik sa sample amo na po i-apply kung unsa tong dapat i-apply nga abono. Pero ang among every two croppings mag-apply ni og chikindang. Ang chikindang is kuha na siya may pagka-organic pero most of it is inorganic. Ngano? Kay ang chikindang is highly injectable ang inigiti ana, inigtai ana, injectable ang naasa kuan. May mga poultry, no. Di siya consider organic pero taas yung benepisyo daghan sa microorganism nga naa dito. Tapos tungod sa injectable, makontrol nimo ang nematodes. Mas dali mamatay ang nematodes kung magsigig apply og chikindang. Mao bitaw ng mga sa bukid nun, mo-apply gina sila chikindang kay taas nag nematodes dito. Kung sige ka apply chikindang tapos naabot jud kay lain, maminus ang nematodes. Kaya hindi mo nematodes. Nematodes, kamatis, nadibilap siya bago bunga, gitusok-tusok na ang nematodes dito, pagkahuman musunod ana is bacterial well. Ni undergo sa nematodes, usa pa bacterial well. Usahay ang nematodes mag-clog pod naa sa root system, na dito mga nematodes mo lingin dito, nematodes pod ang sulod ana. Mga ulod na, mga bitok na sa tanong ang nematodes. Pareha silang porma sa ulod sa tao o bitok sa tao mo na nematodes pero naalang sila sa tanong. Mayo ang technique dire. Mga 5 ko katuig dire bali nagpuyo. Taas ni siya nga portion mga 1,000 meters above sea level. Tugnaw pod. Matulog ka dito mga sayo pa, alas 7 pa, tugnaw na kayo. Mga alas 2, usay, unong dito, tungo sa katugnaw kay kupos po tanan. Grabing tugnawan ni kay kupos po tanan. Nagtanong po may atsal, mga gihapon, apply gihapon may balance fertilization, application of chikindang, tapos biological, usa pa i-mulch. Mga 8 na hektarya atong tayo na ko, gitanong para Manila po tanan. Tapos, green manuring. Sa amo dati, wala may magamit o mga nitrogenous na mga manures, o mga green, o mga tanom. Ang gigamit na mo dati para makontrol po ang nematodes is ang mais, yellow corn. Tanom may yellow corn, bago siya magbunga, nagtassel, amo na i-rotabit para ma-increase ang biological or microbial dito sa tanom o sa yuta. Nga na among style. Pero mas maayo kung makakita mo ini mga tanoma, pwede niyo nato magamit, ma-apply sa inyong mga area. Ay lang kayo ninyo memorize sa kay maghatag lang ko presentation para ma-check ninyo. Basta ang key lang ini. Every time na amoy available, check sa website pila ang NPK. Ano lang. Halimbawa, naamoy tanong dito or naamoy tae sa baboy.
Tayo sa baboy search lang mo. Available nutrients of pig manure. Mugawas dito, pila available. NPK niya, mugawas na. Para di na mo problema, di na mo magpa-check-check pa. Pero nakabutang dito, range lang. Between. Pero at least na may idea unsay sulod. Green leaf manure. Kana mga weeds, pwede nga po nato magamit. Incorporation lang eh. Bali, ang concept sa green manuring, ato lang i-incorporate ang tanom before siya mubunga or during flowering. Incorporate nato para mudaghan ang microorganism sa tanom sa yuta para mutabang o produce o nutrients. Tapos mutaas pud mutaas mudaghan o naay ma-produce nga soil structure. Kung naa siya soil structure nga maayo, na kay soil, na kay water, na kay hangin, na po kay nutrients nga available. Strategy 3, cropping system. Sa cropping system, pinaka-example ini is ang Nueva Ecija. Ang Nueva Ecija, ang cropping system nila, gikan sa rice. Musulod na sila og vegetable, usahay vegetable nila is matawag ba rin vegetable? Sibuyas. Pagkaman sibuyas, pwede po sila mobalik kanto sa mobalihin og kamatis pagkaman rice. Duha na sila ka-cropping sa rice, usahay magduha po sila ka-cropping sa vegetable. Sa ato dire iba man. Ang ato dire kay rice pagkaman weeds, rice na food, weeds na food. Sa ila lahi rice, vegetable, tapos vegetable, rice. Ana ila. Daghan sila gamitan. Halimbawa, karong year, ang ilang planting is naa sa November. November ila planting. Pagka March, going to summer time, harvesting na po na. Di po nila i-timing sa rainy season kaya madaot po ilang sibuyas. Pagka after sa harvesting sa sibuyas, pwede sila magtanom po o kamatis kung wala pa'y ulan. Pag sugod sa ulan, rice na po sila. Ingana ilang style. Dili ta mag-rice, weeds, rice, vegetable, rice, vegetable, lana. Tapos cover cropping. Kining cover cropping halos pare-pareha po na sila principle sa green manuring. Imong tabunan, tapos after time, pwede po nimo ning daruhon ang kining mga dahon para makaproduce po kag organic matter or katong nangahulog nga mga dahon, pwede po ito makaproduce o organic matter para po ma-prevent ang losses or ang erosion sa nutrient diha sa area. Tapos kung pwede, i-minimize nato ang always maglimpyo sa field. Kung di siya gamiton, ayaw ninyo limpyohin. Kaya kung di ninyo gamiton, sige maglimpyo, ma-erode lang na, mawala ang iyang nutrient. Kung di gamiton, ayaw ninyo limpyohin. Pasag dahil na siya nga hugaw. Di pa palabig limpyado. Multiple cropping. Multiple cropping, narita sa sequential cropping. Sequential cropping, number 1 example na ko is ang Region 2. Kung sa Region 2, Tugigaraw, or Cagayan Valley, or part sa Region 3, kanang sa Nueva Ecija. Pwede po sila, or Tarlac. Pwede po sila, rice. After rice, munggo sila. Munggus. Rice, munggus, tapos rice na po. Kung sa kining market nato sa munggus diri sa Leyte, kasagaran na nagikan na dito sa Region 2. Gidala diri, gikan sa Nueva Ecija. Ingana po nila. Maayang ma-practice ni naton sa atong region para di na ta makapalit og munggos kaya ang munggos karon is 120 na. Murag 160 sa Robinson. Gitawag nila sa region to nga black gold kay ang munggos black mano. Tapos 45 days harvest na sila or 60 days before mag second cropping ila ning itanom. Mayor resulta. Kining intercropping, number 1 example ko is ang Bukidnon. Naa sila yung mga coconut pero ilam halos maistanan. Makita ka dito sa coconut kung naa kay usa ka hektarya yung coconut
tamna nimong mais sa ilaron, 2 ka hektarya imong area no. Na kay sa hektaryang mais o sa hektaryang coconut, 2 ka hektarya na imong area no. Magpasabot utilize ginato ang area. Kini sa intercropping. Ingana ang purpose sa balanced fertilization para di ta maglisod. Kaya kung sige kag limpyo pod ilawom sa coconut, wala man say gamit. Ali cropping. Ali cropping usually ang nakay duha ka halimbawa kalamansi tapos sa ilawom butanan po nimo laing tanom, pwede po na nato magamit o ma-apply dito sa atong mga areas. Tapos kining mixed cropping. Ang mixed cropping is isa ka area, iba-iba ang imong gitanom. Magamit gyapon na nato labi na og ang presyo sa gulay pa taas pababa, taas pababa. Nakay kamatis, nakay talong, nakay ampalaya, integration or mix ang imong gitanom sa usa ka location, dili lang isa. Kung dako imong area, pwede siya. Dako-dako man pud nimo. Strategy 4. Strategy 4, proper efficiency nutrient management. Dapat ato i-split ang application sa fertilizer. Urea. Ang urea, paglabay nimo, pila lang ka minuto. Kung naay tubig, maanod siya. Or kung walay tubig, mo evaporate siya. Ambot makabot pag 1%, basin dili. Kinahanglan ato tarungon. Apat ay gitawag ko controlled release fertilizer. Applicable po ni sa mga organic na mga fertilizer or compost. Ma-consider po nato nga control kay hina-hina yung gitang release, slow release mi git. Tapos nato tay gitawag og 4 R's or gitawag nato og right source, right time, right rate, right place. Bot pasabot, right time. Sa to usabot. Right rate. Halimbawa, dilita sa right rate. Sa right rate bot pasabot per hektar. Pila ba ka abono atong gamiton per hektar? Based dito sa soil analysis. Halimbawa sa amon dati is 300 nga chikindang among gigamit per hektar. Tapos right time, kanus ani mo gamiton? Before harvest, or after harvest, or before planting, after planting, or during paniculization. Nga na right time. Kinahanglan masabtan nimo unsa koy sulod sa imong fertilizer nga imo i-apply para ma-timing dito sa imong tanom nga gikinahanglan. Right source, unsa imo source? Imo source organic, inorganic, or biological. Basta consider nimo right place, asa nimo i-apply. I-apply ba nimo sa roots? I-apply nimo sa lawas, i-injection nimo? Or i-spray man nimo sa dahon? Ingana na kanang upat. Kinahanglan ma-consider nato tanan right rate, right time, right source, o right place. No. 4 hours ang tawag na. Sir, natay taga Phil Rice? Nay mo atin taga Phil Rice? Karon niya, Wala. Sige. Ako lang i-discuss. Bale, based dito sa Phil Rice na research, nakita nila basta balanced fertilization ang i-adapt, maka-minimize sila o gastos mga 2,000 nga to sa 4,000. Tapos ma-improve bagyon ang soil health. No. Ilan i-release atong April 6 to 7 2022. Base sa akong gibasa ang ilang article. Ang ilang article daghan kayo, ako lang gi-transfer into drawing. Gi-drawing na ako, akong gi-plot. Bale. Kung ako ito basahon dito, ako i-plot, tingnan ang ilang sitwasyon. Mag-apply sila og sikindang manures or unsay available dito na pulo ka bag-o sila magtanom. Pulo ka bag. Before planting, ang ilang ipatang dire 30 or 14 days before magtanom. Halimbawa, mo backward ka. Karon nga bulan, sunod pa ko bulan magtanom. Backward ka, imo applyan bisan unsa nga organic or nga form nga fertilizer, basta imo i-apply dito. Kinahanglan ang imong rice straw ayaw labti, ayaw sunuga. Apil gyapon na diha. 20 plus rice straw. Tapos
14 days, apply silang abono. 14, 14, tapos 30 days, maulang na ila application. Usa, duhag tunga lang. Primero complete, ikaduha, ka 30 days, urea o putas. Kabantay mo putas. Na yung mga area sa daghan, base sa monitoring na mo, daghan sa parte sa Samar, nga dili sila mo gamit o putas. Importante kayo putas sa panicle nga stage para gamito niya pag-produce og greens. No. Importante na siya. Kung atong ng Putol, maura ni ang iyang requirement, makaproduce na siya og 80 bags. 80 bags ha. Duhag to nga 80 bags iya maproduce. Per hectare. Duhag to nga. Basta timing lang. Ikaduha, mo-produce siya 125 bags, tapos maura gihapon application na pulo gihapon kasako nga organic, vermi, or tayo sa baboy, maura gamitan na pulo kasako kada hektarya. Imo na i-incorporate sa yuta basta 30 to 14 days before planting. Tapos imong butangan og abono ang imong seedlings. Butangan mo abono ang seedlings kay para mo sipak. Tapos 14 days, kabantay mo, 14 days na po. Complete. Duha kasako. Split urea, 20 days urea, 36 days urea, tapos putas tunga. Nga na nakasimple ilang application. Research niya, scientific research niya sa Pilrice, Bicol. 125 bags. Upat kasako tunga. Tapos manures na pulo. 170 bags. 170 bags na pulo gyapon abunuhan nimo ang seedling bago i-transplant. Tapos after transplant 14 days gyapon. Complete urea duha. 36 days duha gyapon plus tunga nga putas. Nga nakasimple gyapon. Ingana ilang production. Scientific na scientific. Kung ikaw farmers, pili lang ka dito asa kadapit nga site nga mugana imong financing. Kung di ka kagana sa pinakataas, dili ka sa pinakaubos. Pinakaubos, medium, tapos pinaka-high nga application. 170. Bicol na yung area, Bicol. Possibly, di siya mo-work sa ato, pero posible po mo-work. Tanaw lang nato ang comparison kung asa tadapit. Conclusion na yun. The concept of balanced fertilization is based on the principle that plants require optimum amount of nutrient for proper growth, development, and reproduction. Optimum required amount of nutrient. Bahay nakabutang dere, optimum amount of nutrient. Ba't pasabot ini? Dili ta mag-base dito sa kadaghanon. Mag-base ta unsay sulod sa nga nutrient dito sa sako. Pwede ta moingon usa ka sachet comparable niya usa ka sakong complete. Pwede ta moingon na. Kung pareha lang sila og epekto, dili ta sa usa ka sachet. Kung ato i-base ang balanced fertilization strategy. Balanced fertilization does not mean applying nutrient in the same amount. Dili na mingon nga 100 di-apply dito, 100 po imo, dili. Rather, optimum amount, baliko na ko, optimum amount, right proportion. Kung unsay proportion dito, kung ang N 1 lang, dapat 1 imo apply. Kung 1 to 3, NPK 1 to 3 ang kinahanglan, ayaw pag tuto. Kaya di man na siya proportion. Di man na requirement, over naman na. Balanced fertilization is balanced fertilization is most effective as a component of integrated nutrient management. Hinahanglan mag-uban ni sila tanan, integrated na sila. Organic, inorganic, or biological fertilizer, mag-uban na sila. Most of the practice and techniques involved in the application of balanced fertilizations are not new. Dili ni sila bag-o. Among gitudlo sa inyo, dili ni siya bag-o. Bugay na kaayo ni nga technology, wala lang siya ma-promote o resistant lang yun ang mga farmers mo gamit ini.
wala ma-practice. Dapat i-practice na to kay kung ikaw ba naman farmers, usara ka sa si tapos imong ginahanglan usa ka sako, mag-resist gid ka. Di ko magamit ka na usara na ka sa si tapos usa ka sagit to usa ka sako. Pero kung makaminos ka o gastos dito sa usa ka sa si tapos parehas lagi epekto, dito ka gamit. Walang tudluan mo dire. Bali, dagang mga speaker nga mutudluan na sa The renewed drive to promote balanced fertilization is timely and appropriate because it addresses the issue of high cost of fertilizer and low farmers' income. Taas ka o kini timely ni siya, samtang nagtikataas or samtang naa pa sa taas ang fertilizer price. Timely ni siya. Tapos ang farmers po gamay ra po kay income. Maalam to. Kung mag-check mo, asa na ito ipangkuha din na sa mga references. Malang to. Thank you. Agrinebesh.